you explain your answer to me. And until I can understand it, I'm not leaving you here. I don't have much stamina left in me though, so you'd better make it quick! Spit it out, kid! I'm not asking about your grandpa or your village! All I'm asking is whether or not you want to die! Andito na tayo sa panglimang episode na kung saan patuloy ang paghahanap ng misteryosong elixir na di umano'y nakakapagbigay ng walang kamatayan. Kakagising lang ni Sejiri sa kanyang pagkakalason gawa ng mga butterflies at nawalan ng kamalayan. Bumangon at lumabas si Sejiri sa pinagpahingahan niya at nakita niya sa labas si Gabomaru na nagluluto ng pagkain para sa kanilang hapunan. Habang naghahanap ng mga sangkap si Gabomaru sa paligid, wala man lang siyang nakita na katulad na nasa larawang ibinigay nila sa isla. Sabi pa ng babaeng Kunoichi, malalaman mo din ba kung sakaling ang hinahanap natin ay nasa paligid lang, tanong niya kay Gabomaru. Ang sagot naman ni Gabomaru ay hindi. First time din niya itong trabaho sa paghahanap ng elixir base sa larawang ibinigay. Ang nagbigay ng malaking atensyon kay Gabomaru ay yung mga bulaklak na nasa paligid ay katulad din ng mga bulaklak na tumutubo sa mga samurai na bangkay. Ang malaking tanong ay kung bakit may mga malalaking statues na nakapaligid sa islang ito. Sino ba daw ang gumawa nito? Ginamitan ba ito ng human technology? Hindi natin alam. Nalaman din ni Sejiri na ang mga halimaw na kanyang pinaslang ay mga walang reproductive organs. Hirap silang intindihin ng mga halimaw na nagpapakita at naninirahan sa isla. Napaka-misteryosong mga bagay para simulan ang kanilang pag-iimbestiga. Nasabi naman ni Gabomaru na ang mga creatures na walang mga organs ay mukhang nagkokonek ito sa pagiging immortal, sabi pa niya. Mukhang possible ngang merong elixir of life sa islang ito. At kung meron nga dito sa islang ito, posibleng matatagpuan ko ito at mabigyan ng absolute pardon, sabi pa ni Gabomaru. Nasabi ng isang asaimon, na tama si Gabomaru, sisimulan ang pag-iimbestiga sa pag-aaral sa mga halimaw at kung saan at paano sila namumuhay sa isla. Napakadelikado daw ang gagawin nila pero yun lang ang kanilang paraan para makahanap ng mga clue patungkol sa misteryosong elixir. Isang kasamahan niyang asaimon na si Genji ang lumapit kay Sejiri. Nag-aalala ito kay Sejiri at pinapaalis sa isla. Dapat daw na nasa ligtas na lugar siya at papakasalan dapat niya ang susunod na leader ng kanilang clan. Hindi ito ang kauna-unahang minaliit si Sejiri sa kanyang mga kasamahang asaimon. Sa kondisyon daw na ipinapakita ni Sejiri, siya ay mahina at hindi kakayanin ang ekspedisyon. Ang sagot naman ni Sejiri sa kanyang kasama, ay ito daw ang kanyang trabaho ng mga mandirigman na kumpletuhin ang isang misyon. Nasabi naman ni Genji na may lakas at kakayahan ba siyang paslangin si Gabomaru kung sakasakali. Ang ekspedisyon daw sa islang ito ay nangangailangan ng matinding abilidad sa labanan, hindi daw ito magkaparehas sa pagkakaroon ng magaling na abilidad sa paghawak ng espada. Klarong-klaro daw na si Sejiri ay mahina para sumabak sa islang ito. Hindi angkop ang isang babae para sa isang misyong napakadelikado. Dumating ang isang kasamahan nila na asaimon at sinabi na hindi madaling makakalabas sa islang ito. Karamihan daw ng mga samurai na ipinadala dito ay hindi nakakabalik. Sa kabilang banda naman, isang kriminal na si Nurugay at bantay niyang si Tenza na nakasakay sa isang bangka. Pilit nilang lumayo sa isla at makabalik. Nasabi pa ni Tenza na sa lahat ng mga criminals na kasama sa expedition, si Nurugay lang daw ang deserving na bigyan ng pagkakataong mabuhay. Habang namamangka sa ilog, nakasalubong nila ang mga sirang bangka. Ito ba kaya ang mga bangkang nagtangkang tumakas sa isla at sa kasamaang palad, ay hindi nagtagumpay? Habang papalapit sila sa mga nawasak na bangka, biglang may sumilip na mga halimaw, tinatanaw sila habang papunta sa sirang bangka. Naramdaman nila na may mga gumagalaw sa likod ng mga bangka. At yun na nga, may biglang umatake sa kanilang likuran at sinira ang kanilang sinasakyang bangka at tumalon sa mga sirang bangka. Nagsilabasan na ang mga malalaking halimaw galing sa ilalim ng dagat. Habang naghahanap sila ng isang bangkang masasakyan, pilit na hinihiwan ni Tensa ang mga nakaharang na mga kakaibang halimaw. Laking sorpresa nila na natagpuan nila ang kapwa asaimon na kinain ng mga halaman ng kanyang katawan. Siya ang bantay ni warrior monk na nakalaban ni Gabomaru. Napalibutan na sila ng madaming halimaw sa gitna ng karagatan.
Ang kriminal na sinurugay ay nawalan na ng pag-asa para makatakas sa mga halimaw at nagpapaiwan na lamang ito. Laging nasa isip ni Nurugay na ang lahat ng mga nangyayari sa kanila ay isang divine punishment, ito ang kanyang paniniwala. May biglang umatake kay Nurugay na halimaw at sinangga naman ito ng kanyang guard. Habang ipinapaliwanag ni Nurugay ang patungkol sa kanilang clan kay Tenza, pero walang naiintindihan si Tenza tungkol sa mga sinasabi ni Nurugay. Muntikan na sanang makain si Nurugay ng halimaw pero si Tenza mismo ang nakagat. Sabi pa nga ni Nurugay na magpapaiwan na lamang siya at tumakas na si Asaimon. Pero ang sabi ni Tenza, hindi siya aalis kung hindi niya naiintindihan ang mga pinagsasabi ni Nurugay tungkol sa mga nangyari sa kanilang clan. Biglang sumugod ng sabay-sabay ang mga halimaw kay Tenza pero nahiwa lamang niya iyo. Sabi pa ni Tenza, malapit na daw siya sa kanyang limit at mauubusan na siya ng lakas. Isa lang ang pakiusap ni Tenza kay Nurugay kung gusto na ba niyang mamatay or mabuhay pa. At yun na nga, ang sagot ni Nurugay ay gusto pa niyang mabuhay at bumalik sa kabundukan kung saan sila naninirahan. At yun na nga, binigyan siya ng sandata at sinabihan na gawin nila lahat ng makakaya nila para makasurvive at makatakas. May isang bangkang pwede pa daw na masakyan at makatakas papalayo sa mga halimaw. At yun na nga, sabay silang lumaban sa mga halimaw at nakasakay sa bangka pero puro duguan sila. Nakatakas nga sila sa mga halimaw pero bumalik din naman sila sa isla. Lahat daw ng agos ng tubig ay papunta pabalik sa isla, kaya daw walang nakakauwing buhay. Naghugas sila sa may dalampasigan kasi puno ng dugo ang kanilang buong katawan. Biglang naghubad si Nurugay at naitanong ni Tenza kung bakit daw mukhang babae ang pangangatawan niya. Nasabi ni Tenza, di ba isang lalaki si Nurugay at biglang humarap si Nurugay kay Tenza ng hubot-hubad, at di mapakali si Tenza sa mga nakikita niya. At yun na nga, bumilib si Nurugay sa katapangang ipinapakita ni Tenza gusto niyang pakasalan si Tenza pag nakalabas na sa isla. Balik naman kina Sejiri, pilit pa ding pinapauwi si Sejiri ng mga kasamahan niyang Asaimon. Si Senta naman ay hindi totally sang-ayon kay Genji, kung sakaling hindi mapipigilan si Gabamaro, andyan si Sejiri na pipigil kay Gabamaro. Sa kalagitnaan ng gabi, lumapit si Sejiri kay Gabamaro at biglang naitanong ni Gabamaro kay Sejiri kung maayos na ba ang kalagayan niya. Nagulat naman si Sejiri sa biglaang pag-aalala ni Gabamaro sa kanya. Biglang nabanggit ni Gabamaro na may utang na loob pa daw siya kay Sejiri, sa kadahilanang si Sejiri ang nagpapakalma sa kanya. Naikumpisal ni Gabamaro na gusto pa niyang mabuhay ng matagal, kung sakali mang dumating ang mga Iwagakure Shinobi, dapat ay maghanda siya ng pang-counter-attack. Nasabi ni Sejiri kay Gabamaro na malakas siya pero ang sabi ni Gabamaro ay mas malakas si Sejiri kaysa sa kanya. Tinanggihan naman nito ni Sejiri na malakas pa siya kay Gabamaro. Pinagpilitan naman ni Gabamaro na mas malakas si Sejiri kaysa sa kanya at hindi pa siya nagkamali ni minsan. Hindi nga lang sigurado si Gabamaro kung saan si Sejiri malakas, sa puso ba, sa teknik ba or sa pagiging malakas physically. Habang nagsasalita si Gabamaro, namangha si Sejiri habang naririnig niya ang mga sinasabi ni Gabamaro patungkol sa kanyang pagiging malakas. Sa mga kasabihan nga ng mga taga-village, hindi mo masasabi basta-basta kung ikaw ba ay malakas na o hindi kung hindi mo ito mararanasan mismo. Dumating na ang umaga at tinanong siya ni Genji kung handa na ba si Sejiri na umalis sa isla. Ang sagot naman ni Sejiri ay hindi siya aalis sa isla. Ito daw ang piniling desisyon niya, pero ayaw pa ding tumigil ni Genji sa pagkumbinsi ni Sejiri na umuwi na lang. Biglang napayuko si Sejiri at humihingi ng pag-unawa sa kanyang senior patungkol sa kanyang piniling desisyon. Pero hindi pa din matanggap ng kanyang senior ang desisyon niya at binunot ang espada ni Genji para tirahin si Sejiri. Pero bago pa man matamaan si Sejiri ng espada, nagawang maagaw niya ito ng sobrang bilis. Habang pinapagalitan ni Genji si Sejiri, biglang may dumating sa likuran ni Genji. Si Rukuruta na isang higanti at sa kasamaang palad. Natamaan si Genji ng malaking kamay ni Rukuruta sa sikmura at malala ang sitwasyon niya. Pitinin ko muna kayo mga idol, sa susunod na episode na muna natin ipagpatuloy ang mga kapana-panabik na mga pangyayari sa panglimang episode na ito.